Hello guys, welcome back to my channel, and today what we are going to talk about is itong nakuha kong sale from Foot Locker. Shout out, nakuha ko ito ng 70% off, and ito ang Lebron 22 Crown Jewel Colorway. So ang ganda ng box niya guys. So yung box niya is pull out kind of box, sorry. Excited lang. So yeah, let's open up. Buksan natin siya. Hilayan mo na ito, lalabas yung sapatos. Oh. Ooh, really nice. Ito ang sapatos. Tapos it does come kasama siyang of course XDR tag, kasi lahat ng EP release dito sa atin ng Nike, gumagamit sila ng mas matibay na rubber compound dito sa outsole para maipanglaro natin siya sa mga outdoor courts. Tapos meron tayo ditong kasama niyang tech card. Ito, natawag na tech card. Meron siyang initial sketch ng sapatos, tapos meron din siya ditong breakdown ng overall materials na ginamit dito sa sapatos, which is pag-uusapan din natin guys. So ayun, let's go ahead and start. So for this Crown Jewel colorway, for the upper, gumagamit sila ng synthetic leather. Actually, magandang klase siya ng synthetic. Kahit synthetic siya, malambot siya oh. Tapos dito naman sa tang, meron siyang synthetic suede material. Tapos meron dito tayong plastic sa taas, so sa pinakatang niya, yung sa pinakadulo, meron siyang plastic, parang siyang jewel oh. Tapos meron siyang nakalagay na 22 dito. Tapos sa gilid naman ng sapatos, on the lateral and medial side, you will see this fuse material. So ito yung Nike swoosh going all the way dito sa likod. May pirma ni Lebron hanggang dito sa medial side. Tapos makikita natin dito sa yung na lion. Tapos sa gitna naman ng sapatos, makikita mo may nakatahi dito na tinatawag nila na saddle. So itong saddle na to yung nagbibigay ng torsional support sa mismong sapatos. Ito yung nagpapatigas para hindi siya overstretch. Actually, sobrang tigas nga niya, hindi siya halos gumagalaw. Tingnan yung forefoot flex niya. Hindi masyadong nagpe-flex. So, ayun. Tapos, dito balik tayo sa may tang niya, meron ditong well-padded na material. Ganda lambot. Very comfy sa paa to. Tapos meron din siyang Nike Sphere dito sa heel portion. So ang sabi nila, ito daw is para mag-mold sa forma ng paa mo. Habang sinusuot mo siya, magkakaroon siya ng nice one-to-one na fit. So overall, yung materials na ginamit dito, napakaganda. Sulit na sulit. Tapos pag-uusapan natin sunod yung cushioning setup nito. Ang cushioning setup nitong Lebron 22, meron siyang full length na Cushlon foam midsole. So full length, buong sapatos yon. Tapos dito sa forefoot, meron siyang top loaded na articulated Zoom turbo unit. Tulad ito ng mga ginagamit sa Kyrie line. Starting Kyrie 5, 6, 7, and 8, gumagamit yun ng Zoom turbo. Ang pagkakaiba lang nito, mas maganda to kasi meron siyang bottom loaded na heel zoom unit. Yung makapal siya 13mm yung kapal niya na heel zoom unit, which is bottom loaded dito sa heel portion. So yung pakiramdam ng cushioning nito, iisipin mo sobrang lambot niya kasi Cushlon, zoom turbo, tapos may zoom pa sa heel. Pero hindi kasi meron siyang naka-cage siya dito sa loob ng saddle na to. So itong saddle na to, it runs all the way to the forefoot. Mula dito sa medial side, aabot siya dito sa forefoot hanggang dito sa lateral side na to, kasi nagsiserve din siya as lateral counter So naka-cage siya. Yung foam, pag inapak mo, hindi siya nagko-compress as much as it would like to. So parang siya, sobrang firm niya kasi konting-konti lang yung compression. Pero overall, yung pakiramdam ng zoom unit sa forefoot at sa heel, sobrang solid. So hindi to siguro magugustuhan ng mga guard shoe, kasi minsan madalas yung mga guard na player sa sapatos, ang gusto nila yung mga yung mga flexible.
Pero ito sobrang ano nito, sobrang rigid nito. Kung big guy ka, tulad ko mabigat ako, actually nagustuhan ko siya eh. Maganda yung ano, maganda yung overall na ano, cushioning setup niya. Tapos yung traction, ito yung traction niya, meron siyang multi-directional traction sa magkabilaan, decoupled dito, magkahiwalay. Tapos, ayun nga, tulad ng sabi ko kanina, it's using an XDR rubber, so mas matibay siya gamitin outdoors. Pero yung non-XDR nito, yung release sa US, actually maganda rin siya eh, kasi translucent, tapos itong nasa 4 foot na goma, actually glow in the dirt siya. So we're kind of missing out pagdating sa aspect na yon. Pero ang maganda sa atin is pwede natin tong ipanglaro outdoors. Especially kung tulad ko, nakuha mo to ng 70% off. Sobrang sulit na sulit. Talagang hindi ka manghihinayang na ipanglaro to sa outdoor court kasi nakuha mo sobrang mura lang. As far as fit is concerned, true to size siya. Kung ano yung gamit mong size sa Nike, yun ang pwede mong kunin. So kung wide footer ka naman, tingnan mo naman yung base ng sapatos na to, napakalapad niya oh. Napaka-wide ng base, tapos yung outrigger, pag ito naman talaga yung natapilok ka pa, ewan ko na lang. So ayun, sobrang lawak ng base niya, talagang wide foot friendly siya. So kahit medyo makalapad yung paa mo, going true to size, saktong-sakto to sa'yo. Pero ayun, pwede nyo naman siyang isukat kung mayroon pa kayo makikita nito on store. Sa ibang outlet, tsaka sa ibang mga Nike store, actually available pa to. Makikita nyo po siya kahit sa NBA store nakapost. But soon, malamang sa malamang mawawala na to sa shelves ng mga mall kasi palabas na ang LeBron 23 this coming October. So by the time na i-upload ko itong video na to, ilang araw na lang, darating na yung bagong LeBron lineup. So aesthetic wise, okay siya, pero hindi siya ganun ka-forma. Kasi masyado siyang plain eh. As in, mas marami pang cool looking shoes nowadays na ginawa. Kasi ito parang, walang masyadong design. Tapos, ayun lang, ito lang, ganito lang. Ano lang, kumbaga napaka minimalistic ng style niya. Which is, okay naman kung prefer mo yung minimal style ng sapatos. Pero, kung gusto mo ng mga mas mapapormang shoes tulad ng mga nandun sa likod ko, ayun, hindi siya ganun kaporma, pero yung naman, as far as overall function ng sapatos, price point, panalo na, nakuha ng 70% off, so less than a budget shoe actually yung worth niya. Sa tech, sa material, tsaka sa overall performance, talagang sulit na sulit, magugustuhan niyo to. Pero kayo guys, what do you think? Kung na-try nyo yung previous LeBron model, nakuha nyo rin on sale, what do you think? Kukunin nyo rin ito ngayon naka-sale na siya, or skip nyo na lang tapos hihintayin nyo rin mag-sale yung LeBron 23? I would like to hear your thoughts on the comment section. And kung nagustuhan mo tong video na to, like and subscribe. Pinapalago ko pa tong channel na to. I hope na makasama ko pa kayo sa susunod na mga video. So for this one, I'll see you on the next video. Bye guys!